Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay XRP kung saan ang kanyang presyo, ang price ni XRP ay nagkaroon daw ng isang glitch kung saan ay umakyat po yung kanyang presyo sa 90 cents or 0.90 at nangyari po ito sa isang crypto exchange kung saan na ito po kay Bittrex. Ayan, sa exchange po na si Bittrex. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay the XRP price on Bittrex has skyrocketed to a high of 90 cent amid a price glitch on the crypto exchange triggered by its decision to shut down all trading activities. Ayan. Dito po yan, nangyari lamang po ito kay Bittrex. Ayan, isa rin na po siyang kilalang crypto exchange kung saan ay yung presyo, market price ni XRP ay nag-skyrocket. Ayan, at umakyat po sa presyong 90 cents. Ayan, ang nagdulot po nito ay hindi naman po whale. Ayan, ayon po rito sa balita ay hindi naman po whale na nagmamanipulate, kundi isa pong glitch. Ayan. Kaya ang exchange na si Bittrex ay nag-decide muna na i-shutdown yung lahat ng kanilang trading activities. Kaya ayan, ano kayang dahilan kung bakit nagkaroon ng glitch? XRP has declined 5.7% over the past 24 hours to a current price of 0.6289, while the digital asset has failed to reclaim the 90 cent price territory since slipping below it in July. Charts on crypto exchange Bittrex suggest that it has skyrocketed back to the threshold. Kaya yan, mukhang si Bittrex lamang yung nakaranas nito. Per data from TradingView, Bittrex XRP USDT chart recorded massive intraday spikes from Tuesday, December 5 to Friday, December 8. Ayan, nangyari po yung napakalaking spike dito, massive intraday spike noong mga Tuesday, noong mga December 5 hanggang December 8. Notably, the XRP surged 43.59% on Tuesday, 55.55% on Wednesday, and 124.95% on Friday. Yan, pinakamataas po na yung kanyang pag-angat noong Friday. Yan, pero tuloy-tuloy po yan. Interestingly, Thursday was missing from the chart, emphasizing the anomaly. Kaya yan, nung Thursday nga ang missing lamang dito kasi Tuesday, Wednesday, tapos biglang Friday. Nung Thursday ay ayan, wala po sa chart. These surges resulted in the price of XRP rallying from 0.6266 on December 5 to a high of approximately 90 cents on Friday. Kaya ayan, kitang-kita po natin ang laki ng kanyang candlestick dito. Ayan, umabot po siya ng 90 cents. Yan, pero yun, nakakalungkot at glitch lamang po yung nag-cause nito. However, this price position is far from reality in the market. Realistically, XRP is only up by 1.2% from its price on December 5. The digital asset is also facing massive declines like the rest of the crypto market. Yan, nga lang at yung katotohanan raw ay hindi ganito yung pag-angat or paglago ng market price ni XRP. Kung pag dito noong December 5 dito kay Metrix. Yan, December 5. Tuesday po yan ay umakyat po siya ng 43.59%. Yan, Tuesday. Yan. 43.59%. Yung katotohanan ay umangat lamang po siya ng 1.2%. Yan, noong December 5, 1.2% lang. Kaya yan po ay isang at maliban po dyan ay medyo walang gaano talagang galaw ang XRP. Matamlay ang market ni XRP. Yan, pero pagdating kay Bittrex ay sumasabog na siya. The recent price spikes on Bittrex are a glitch attributed to the exchange decision to wind down operations. Yan.
dulot po ng glitch. Ayan, hindi kaya magkaiba po kasi ang glitch sa manipulation. Kapag manipulation po yan ay syempre ginagamitan naman po ng malaking funds yan, malaking amount ng capital para pagalawin yung market ng isang crypto asset. Pero pagdating po rito kay XRP ay hindi po yan basta-basta mapapagalaw ng kahit na isang napakalaking whale pa yan. Kasi masyadong malaki yung kanyang market cap. Ay napakalaki. Kaya yan po ay isang glitch. Glitch lamang ang makakagawa nito. The Crypto Basic reported last month that Bittrex Global had disclosed plans to suspend all trading activities and shut down operations on December 4. The decision came up shortly after the exchange battle with the US SEC. Kaya yan. Pansamantalang shutdown muna nila yung kanilang operations noong December 4. At ayan, wala munang trading activities. Pero paano kaya yung mga nakaswerte dyan na kumita ng malaki? Yan. Baka naman siguro ay baka naman siguro ay i-roll back nila yung previous data nila kung pag hindi yan kung meron pa silang data niyan. XRP price faces a history of glitches. Yan. Sabi rito ay marami pong mga history or historical records na glitches ang presyo ng XRP. Meron din yan kay Binance. Yan, sa tingin ko meron na rin po akong na-content dyan na glitch na rin kay Binance. Yan, nagkaroon ng glitch ang presyo ng XRP. Kaya yan, marami po talagang glitches ang XRP prices. Several XRP community members have speculated that the current situation represents one of the multiple cases of price glitches peculiar to XRP over the past few months. One of these instances saw XRP skyrocket to a high of $50 on US-based exchange Gemini. This resulted from a thin order as Gemini had just listed XRP. Kaya yan, isa lamang po ito sa mga historical record ng glitch ng XRP ay nangyari po ito sa exchange na si Gemini. Yan, mas matindi pa rito kasi pumalo yung kanyang presyo niya sa $50. Yan, ang tindi po niyan. In October, XRP recorded another glitch, surging to a high of $34,603 on CoinMarketCap. Notably, Bitcoin's price replaced XRP's price on the price tracking platform at the time. In another instance, in October, the XRP community witnessed XRP rise to 5,805 on Binance. Kaya yan. Ito naman po yung mga iba pang mga glitches na nangyari. Nangyari po ito kay CoinMarketCap. At ang tindi po ng presyo ng XRP dito nung nagkaroon ng glitch kay CoinMarketCap, umabot po siya ng $34,603. At ito po yung sinasabi kong na content ko na natatandaan ko kay Binance. Yan, umabot po yung presyo ng XRP sa presyong $5,805. However, not all price glitches resulted in price surges. In mid-October, crypto exchange Bitstamp had to suspend XRP trading on its platform temporarily. Notably, several users had taken to X to highlight a strange XRP price crash on the platform from 50 cents to 0.4587. Kaya yan, hindi lahat daw po ng mga glitches ay nagre-resulta sa price surges o yung paangat yung kanilang presyo. Meron ding mga price glitches na nagre-resulta ng pabagsak or pagbagsak, matinding pagbagsak sa presyo ng isang asset. Kaya yan, nangyari po ito kay Bitstamp kung saan si XRP ay yan, bumagsak po mula sa 50 cents to 45 cents. Nonetheless, the latest situation with Bittrex is not a glitch uniquely affecting the XRP price. Instead, it is due to the winding down of trading on the exchange. Other assets including Bitcoin also witness prices that are different from their actual market value. Kaya yan, hindi naman po sinabi kung ano ang problema, kung ano yung nag-cause sa glitch dito kay Bittrex. Yan, pero sa tingin ko ay inaayos naman po siguro nila dito. Siguro yung mga naapektuhan rito, sa tingin ko kung pag umaakyat naman ito ay siguro wala naman po siguro na. Pero sa derivatives po kasi ito, sa futures. Yan, yung dapat yung nag-e-enter ka ng long or short entry position.
Yan dyan po nangyari yung glitch. Kaya siguro kung pag may mga naka-short dyan ay siguro po sila siguro yung naapektuhan. Pero sa tingin ko ay yan, siguro ibabalik naman po yung i-compensate po siguro nila yung mga naapektuhan dito. At syempre yung mga kumita, yan yung mga nakalong tapos biglang sumabog ang market price ni XRP dulot ng glitch ay siguro ay baka ayan, ibabalik nila yan, makakukunin nila, i-reset nila kung saan yung previous data nila ay bago nagkaroon ng glitch. Kaya yan kung parang sa laro, ayan yung mga gamers dyan ay ayan, kung pag nagkaroon ng bug o glitch yung isang laro ay ayan, i-roll back nila yan, yung i-roll back nila sa timeline kung saan bago nagkaroon ng glitch. Kaya yan, ang problema rito yung ay masasayang lang yung oras mo, yun lamang. Kaya yan, kung pag binantayin mo talaga, tinutukan mo talaga, ayan, or tapos bigla na lamang i-roll back ay yan po yung problema. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.